Ang pamagat po ng ating series ay Faith That Glorifies God. Napakahalaga po niyan sapagkat sabi po sa salita ng Diyos sa Bible, for without faith, it is impossible to please God. But sabi niya, for he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ibig sabihin po niyan, to please God, kailangan natin ng faith. Kung gusto natin ang Panginoon ay maparangalan natin sa buhay natin, ma-please natin siya, isa lamang ang susi, pananampalataya. At kapag ang Diyos ay na-please natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi sa verse na yan, He is the rewarder, He is a rewarder of those who diligently o buong puso na naghahanap sa Kanya. So ibig sabihin ng Panginoon ay marami siyang storage ng mga pagpapala na nakalaan para sa Kanyang mga minamahal. Ang kailangan lamang nating susi ay ang ating pananampalataya. Amen po? Kaya, faith pleases God. Yun na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. At ang Diyos, doon sa ating series ng mensahe, ito po ay mga istorya ng mga tao na yung kanilang pangalan. Sabi po doon sa Hebrews chapter 11, verse 2. Sabi po sa Hebrews 11, verse 2, okay, tingnan po natin. At kinulugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Sabi po sa English, sabi po dyan, for by it, by faith, elders obtained a good testimony. Sabihin yung mga elders na yon, yung sila Moses, sila Abraham, sila Jacob, sila Noah, yung mga taong nauna sa atin, they obtained a good testimony. Ibig sabihin ang Panginoon ay nagbigay ng magandang patotoo para sa kanilang pangalan at para sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ba napakasarap ng ganon? Na ang Diyos ay magbibigay siya ng magandang patotoo tungkol sa buhay mo? Magandang patotoo tungkol sa iyong pangalan? Kaya ipinakita sa atin, ang susi nito ay ang pananampalataya. Faith. Sabihin nyo nga po yan, faith. Kaya yun ang ating series at nais ng Panginoon, doon tayo lumalim. Sapagkat napakaraming mabubuting bagay na nais ibigay sa atin ng Panginoon na nami-miss out ng maraming tao. Na dapat matagal na siyang malaya, dapat matagal nang bless ang kanyang buhay, dapat matagal nang matured ang kanyang spiritual life, dapat matagal nang matured siya emotionally, hindi na siya alipin ng kanyang damdamin. Ang hirap, di ba, nung alipin ka ng damdamin mo? Lagi kang nagmumukmuk, lagi kang merong bitterness, lagi kang merong anger, lagi kang merong envy. Napakahirap sa kalooban na dapat yon matagal na tayo ay malaya na doon. At nais ni Lord na makita natin at maunawa natin, ano ba yung susi na ito na sabi sa Bible, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang Diyos ay nagre-reward sa mga buong puso na naghahanap sa Kanya. Now, kaya faith unlocks the promises of God. Yun ang pinaka-susi ng mga pagpapala na nakaabang o nakalaan para sa Kanyang mga minamahal. Katulad ng nangyari kay Abraham na ating lesson nung nakaraang Sunday. Sabi ng Panginoon sa kanya, matindi yung pangarap ng Diyos sa kanya. Hindi lamang siya magkaanak ng isa o dalawang tao, kundi ang pangarap ng Diyos sa kanya, isang buong bansa. Magiging kasindami ng bituin ng mga anak mo, ang lahi mo, kayo'y pagpapalain, at sa pamamagitan mo, pagpapalain din ng mga bansa. Napakatindi yung pangarap na yun. Amen po? So doon pa lang makikita natin, ang Diyos ay mayroong magandang pangarap sa iyo. Ang Diyos pala ay mayroong magandang pangarap sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos pala ay mayroong magandang pangarap sa akin. Because He is a good God. Lagi nating binabanggit sa pulpito at lagi yung nadidinig, malamang ito sa ulo niya na, yung Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans that I think towards you, says the Lord of hosts, thought of peace. Pero maraming tao walang peace. And not of evil. Pero bakit ang mga tao, marami siyang na-experience na hindi magaganda sa kanyang buhay? To give you a future and a hope. Maraming tao nawawalan ng pag-asa, kahit mga Christians. Di ba nakakalungkot yun? Mananampalataya ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang lumikha na mga bagong bagay, kayang bumuhay ng patay, at lumikha ng maraming bagay, and then, you are living in a hopeless na pakiramdam. Di ba parang kakaiba yon? Parang ganito siya,
literally, mayaman ang tatay mo, bilyonaryo ang tatay mo, pero ikaw, nandun ka sa paghihirap. Parang hindi naman yata siya connected. Amen po. Ang Diyos natin ay mayamang Diyos at mabuting Diyos. Kaya nais ng Panginoon, ang buhay natin ay ating nai-enjoy. Kaya faith unlocks the promises of God. Doon tayo nagkukulang. At katulad ni Abraham, yung kanyang pananampalataya ay hindi lamang nanatiling pananampalataya. Nung ang sabi ng Panginoon sa kanya, lisanin mo ang iyong sambahayan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Wala ang binigay na address. Pero si Abraham, sumunod siya. Amen po. Kaya makikita natin na hindi din matatanggap ni Abraham yung promise ng Diyos kung hindi siya sumunod. Kaya ang pananampalataya ay hindi nag-iisa. Na ikaw ay passive na nag-aabang ka na lumaglag ang blessing sa iyong harapan. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kailangan tayong kumilos. Ngunit, ito ang nangyari kung hindi sumunod si Abraham, hindi nangyari yung pangako ng Diyos sa kanya. Because faith without work is dead. Sabi niyo nga po yun, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi po yan sa James chapter 2, verse 17. Kaya po ang ating mensahe sa umagang ito, dudugtungan natin siya. Yung faith, meron niyang kadugtong. Ang kadugtong po niyan is obeying faithfully. Because faith is an action word. Hindi siya passive word. Amen po. Kasi yung mga taong nanampalataya sa Diyos na nag-obtain na magagandang patotoo, na maganda ang patotoo ng Diyos sa kanilang mga buhay, pag tinignan mo ang Biblia, ito yung mga taong nanampalataya at ipinakita nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Amen. Now, obedience is one of the evidence of faith. Obedience, pagsunod. Kung papaanong tayo po ay ngayon ay Father's Day at binabati natin ang magandang Happy Father's Day ang mga tatay. Ulitin ko na naman, katulad ng nakaraang Mother's Day, lalabas na naman dyan yung mga post, Happy Father's Day, tatay, mahal na mahal ka namin. Pero pag inutusan mo, hindi nasunod. Di ba? So, ganun din tayo. Di na sinasabi natin, meron tayong faith sa Diyos, but ang faith ay merong ebidensya. Sa salitang Palawan, ebidensya. Kailangan meron kang ebidensya. Anong evidence of faith? Obedience. Kasi yung mga taong nakatanggap ng mga pag-promises ng Diyos, meron silang ginawa. Ang pagsunod sa Kanya ay patunay na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. At nais na Lord na huwag nating ma-miss yung magandang blessing sa atin ng Panginoon na nakalaan para sa Kanyang mga anak. At titingnan natin itong sa umagang ito, yung buhay naman ng isang hari. Nang una siya ay itinalaga ng Diyos bilang kauna-unahang hari ng Israel. Maganda ang pangarap ng Panginoon sa kanya. Yun ay si King Saul, sa Tagalog, King Saul. So, titingnan natin, ano ba ang nangyari sa buhay ni King Saul at ano ang matututunan natin sa kanya. Sapagkat ang Biblia po ay naisulat para tayo matuto. Sabi sa Bible, naisulat yung mga nangyari nung una, ay naisulat ngayon upang sa ating ikatututo. Hindi lamang yung mga positibo, ang pag-aaralan natin na matuto tayo sa kanilang positibong pamumuhay na wow. But marami din tayong matututunan sa mga taong naging negative ang kanilang buhay at para doon maiwasan natin yung mga nangyari sa kanilang hindi maganda. Amen po ba yun? Kaya titingnan natin yung sa buhay ni King Saul. Sabi po dito, ang una, the Lord gave a command to Saul. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. 1 Samuel chapter 15, verse 2 and 3. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up to Egypt. Ibig sabihin, nung ang Panginoon ay pinalaya niya ang Israel sa bansang Egypt sa pagkalipin, bibiyahe sila papunta doon sa Promised Land. Ngayon, dadaan sila doon sa lugar ng mga Amalekites. So, ang ginawa ng mga ito, hindi sila pinadaan because inambush sila. Pinagsamantalahan sila. Sinurprise sila. So, ang Diyos, alam niya, kita niya mga nangyayari sa bawat bahagi o pagkakataon sa buhay, sitwasyon ng isang tao. Kaya hindi nalingid sa kanya yon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him
on the way he came up to Egypt, now go and attack Amalek. Sabi niya kay King Saul, atakihin mo yung mga Amalekites. And utterly destroy all. Sabi niyo nga po yun, destroy all. Lipulin mo sila lahat. That they have, and do not spare them. Huwag kang magtitira. Both kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkeys. Yan ang inutos sa kanya na malinaw na sinabi ng Panginoon kay Haring Saul. Sa Tagalog, ganito ang sinabi ng Panginoon sa mga hukbo. Aking parurusahan ang ginawa ng mga Amalek sa Israel sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Egypt. Ngayon, umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ng lahat. Nilang pag-aari, huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol, sumususo at baka, tupa, kamelyo at asno. So napakalinaw ang instruction ng Diyos kay King Saul. But King Saul disobeyed. Hindi niya sinunod ang Panginoon. Sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verse 9, and Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is the east of Egypt. He also took Agag, king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag. Hindi niya inutas yung hari ng Amalekites. And the best of the sheep, yung mga magagandang klase ng mga tupa, yung mga matataba, yung magaganda ang breed, yung mga walang sakit, hindi yung mga payat na payat, iniwan niya yon. And then, the oxen, the fatling, the lambs, and all that was good were unwillingly, utterly destroyed. Hindi niya tinupad ang utos ng Panginoon. Unwillingly to destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. Yun lamang mga sa tingin nila mga payat na mga hayop, yung mga walang pakinabang, yun lamang ang kanilang pinatay. Amen po. So titingnan natin yan. Ito yung command of God dito sa ating table. Ito yung sinabi ng Panginoon Go and attack Amalek. Saul attacked the Amalekites. Sinunod niya. Utterly destroy all that they have. He utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Ang sabi ng Panginoon, do not spare them. Huwag kang magtitira, lipulin mo lahat. Pero si Saul, he took Agag, king of the Amalekites, alive. Buhay. And then, sabi ng Panginoon, kill both men and women, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkeys. Saul and the people took the best of the sheep. Itinago nila yon. The oxen and the fatling, the lambs, and all that was good. So makikita natin, si Saul ay hindi niya tinupad yung lahat ng inuutos ng Panginoon sa kanya. Alam niyo ng consequence sa nangyari sa kanya? Sa 1 Samuel chapter 15 verse 26. But Samuel said to Saul, sabi niya, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord. Sabi niyo nga po yan, you have rejected the word of the Lord, and the Lord was rejected you from being king of Israel. Dahil na-reject mo ang salita ng Panginoon, ikaw din, nire-reject ka niya bilang hari. Amen po. Alam niyo po, nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, napakahalaga maging malinaw sa atin na hindi lamang siya tagapagligtas. Siya din ay ating Lord. Siya ay ang ating Diyos. Pag sinabing Diyos, meron siyang authority sa buhay mo na sundin mo ang kanyang mga utos. Amen po. Kasi tinawag mo pa siyang Lord. Kung hindi mo din naman susundin ng kanyang utos, ganyan din ang sinasabi ng mga tatay, di ba? Tatawagin mo kung tatay, hindi ka naman sumusunod sa akin. Magpalit na nga tayo ng lugar. Oh, di ba? Amen po, nandiyan po ba kayo? Yun din ang sinasabi ng mga nanay. Tinatawag mo kung nanay, pag inutosan kita, hindi ka man sumusunod. Magpalit na tayo. Ikaw na lang ang nanay, ako na lang ang anak, at akong susunod sa iyo. Kung tayo mga tao,
hindi tayo nalulugod kapag hindi tayo sinusunod, how much more pa ang Diyos? Amen po. Na siya mayroong magandang plano. Mamaya makikita natin, bakit ang Diyos ganun siya ka-sincere sa kanyang mga utos? Ang Diyos ba ay killjoy? Ang Diyos ba ay gusto niya ako ay maging malungkot na lang lagi? Gusto ba ng Diyos hindi ako sumaya? Kaya siya nagbibigay ng utos? Hindi po ganon. Katulad ng binanggit ko po sa inyo, ang Diyos ay mabuting Diyos. For I know the plans, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord of hosts, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Amen. Nandiyan po ba tayo? Now, why do we need to obey God? Because faith and obedience are interlocked. Yan ay kambal toko. Yung pananampalataya at pagsunod, hindi mo sila pwedeng paghiwalayan. Sabi po sa Bible na binasa natin kanina, faith without works is dead. Kaya faith and obedience are interlocked. Hindi pwede maghiwalay. Talagang sila magkasama lagi. Magkadikit sila. Kambal toko sila. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ikaw, when you trust someone, kung ikaw ay naniniwala o may tiwala ka sa isang tao, hindi ba susundin mo yung kanyang mga inuutos, sinasabi? So, if you don't trust someone, you don't do what they say. Kung hindi mo naman wala kang tiwala sa isang tao, hindi mo talaga susundin ang kanyang utos. Ang tanong, ang Diyos ba ay dapat natin pagkatiwalaan? Yes. Nananampalataya ka ba na ang plano ng Diyos ay mabuti? Yes. Madali tayo mag-yes. Madali ako mag-yes. Pero pagdating na ang Diyos ay nag-uutos sa atin, doon na tayo nagkakaroon ng medyo problema sa ating mga puso. Amen po. Now, God has linked faith and obedience together upang ang mga pangako ng Diyos ay makamtan mo o makamtan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyong ibinibigay ng Diyos sa atin. Merong direksyon ng Panginoon, meron siyang plano, pero para makamtan natin yun, kailangan natin ng pagsunod. Tiwala na ipinakikita natin sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Obedience is the condition behind the blessing. Maraming blessing ang Panginoon, pero nami-miss out na maraming tao. Kasi po, hindi nakikita. Alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos, yun ay unconditional, yung kanyang love. God's love is unconditional, but the blessing is based on obedience. Yung pag-ibig ng Panginoon, unconditional yon. Pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ, kahit na ano pa ang ugali mo, anong iyong pagkatao, anong iyong background, ikaw ay ligtas. But, para ma-receive mo ang abundance of life, kailangan mo ang pagsunod sa Panginoon. Amen po. Kaya maraming Christian na nananampalataya kay Jesus, matagal ng Christian, but ang buhay niya ay nandun pa rin sa old life. Nandun pa rin sa lumang sitwasyon ng kanyang buhay. Hindi umaangat ang kanyang buhay. Hindi umuunlad. Hindi nagbabago ang kanyang karakter. Tumatanda lamang pero hindi nag-grow spiritually. Amen po. Kasi po, God's love is unconditional, but God's blessing is based on obedience. Binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang mga promises sa pamamagitan ng kanyang grace. Ngunit, matatamasa natin ang pagpapala ng Panginoon kapag pinipili natin sundin ang kanyang kalooban. Kaya meron akong mahalagang tanong sa inyo, base sa ating pinag-uusapan. Sa tingin niyo po ba, yung bang direksyon ng Diyos sa atin, yung po ba ay good idea o stupid idea? Good idea, of course. Ang tanong, pangalawang tanong, yung kayang pagsuway sa Diyos, yung kaya ay smart idea o yung kaya ay stupid idea? Napakalinaw, di ba? Madali naman po eh. Madali naman ang usapan, kaya itong preaching na ito, maiksi lang. Pag madali kayong kausap, maiksi lang ang sermon. Okay, gusto niyo ba maiksi lang ang sermon? O, kailangan madali kang kausap. Parang anak yan eh. Pag ang anak mo madaling kausap, madali lang ang usapan. Anak, dito ka muna sa tabi dito ka lang sa upuan ha. Huwag kang alis dyan, kasi bibili lang ako ng shampoo sa labas. O. Pag ang anak ay, opo, mama, madaling kausap, di madaling natatapos ang usapan.
Eh kung yung, sasama ako. Meron akong gustong bilhin. Huwag mo akong iwan, mama. Natatakot ako. Ay, di magtatagal pa yon. Pero kung madaling kausap, tapos agad ang usapan. Alam niyo, ganun din sa Panginoon. Sa totoo lang, kung ikaw'y madaling kausap, madali ang buhay. Tayo lang ang nagpapahirap sa ating sitwasyon. Tayo lang mga tao, kasi po tayo, marami tayong katwiran sa ating mga isip. Tayo mahilig pang mga twiran. Amen po. Sino sa inyong aamin na may kababaang loob sa harapan ng Diyos, ang isip niya ay maraming katwiran. Ayan. Yung iba sa inyo, nangangatwiran pa kung magtataas ang kamay o hindi eh. Sabi sa inyo, mas madali, pag madaling kausap. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Now, kung hindi mo nauunawaan, minsan ang utos ng Panginoon, ano sa tingin mo, anong mas magandang gawin? Sundin mo siya kahit hindi mo siya naunawaan? O masusundin mo ang sarili mo kaysa gusto ng Panginoon? Anong mas magandang gawin? Sundin mo si Lord kahit na hindi mo siya naunawaan. Amen po. Kaya, minsan, kaya tayo ay hindi nagsumusunod agad sa Panginoon kasi po, may mga pagkakataon na iniisip natin parang ang Diyos ay unfair. Napaka-unfair naman ng Panginoon. Ako na nga ang ginawa ng masama. Ako pa ang unang magpapakumbaba. Di ba? Hindi ako magpapatawad kung hindi siya magsusorry. Parang unfair naman. Ako na nga ang ginawa ng masama eh. Naranasan ko din yan. Ikaw na nga yung ginawa ng masama, tapos sasabihin ng Panginoon sa'yo, hindi ka pagpapalain pag hindi ka nagpakumbaba. Ako na nga ang ginawa ng masama. Nagtiis ako ng 1 buwan na wala akong income para lamang pagbigyan ko yung isang project. At pagkatapos, Pasko't bagong taon, tulala kami dahil wala kaming pagkain, dahil hindi ako naghanap ng project, alang-alang sa project na yon na gusto kong pagbigyan. Pagkatapos, nung dumating na yung ginagawa ko yung project, half day lang ako nag-out. Half day 1 buwan ako nagtiis na walang income. Pasko't bagong taon, tulala kaming pamilya dahil hindi ako naghanap ng project. And then, nung ginagawa ko na yung project, half day ako nagpaalam kasi meron akong weldinging gate ng isang church, babagsak siya. Maglilinggo, delikado baka mabagsakan yung mga bata, bumagsak yung gate at makabagsak ng sasakyan, makadisgrasya siya at baka may mamatay. So nag-out ako ng half day. Ginawa ko yung gate na yung ninelding ko. Pagbalik ko kinabukas, di Saturday yun, no? Pagdating ng Monday, tinanggal ako sa trabaho, pinagmumura ko at isinumpa pa ako. 1 buwan, nagtiis ako. Pwede akong kumita ng 100,000 ng time na yun kasi ako'y nangungontrata. Minsan po, nung nangungontrata ako ng trusses, 3 project sabay-sabay. Kasi kukonti pa yung contractor noon, parang namumulot kami ng project dito dati sa Naik, sa Idang, sa Magallanes. So kayong kumita ng 100,000 sa loob ng 1 buwan. Pero nagtiis kami ng wala. And then eto kalahating araw. Ako nagpaalam, pinagmumura, sinumpa, pinalayas. Tapos sasabihin ni Lord, pag hindi ka nagpakumbaba, hindi ka niya pagpapalain. Mukha bang fair yun? Siyempre hindi. Amen po, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pero nung nadinig ko yon, nung nadinig ko yung mensaheng yon, wala nang sa pasabi-sabi, ganun ba? Sinabi ng Panginoon. Ano pang ginagawa natin dito? Di pumunta na tayo doon at tayo makipag-usap na. Amen po. May mga pagkakataon, maapektuhan na yung lifestyle. Inutusan ka ng Panginoon, meron siyang gustong sabihin sa iyo o paggawa sa iyo, affected ang lifestyle mo. Or maaring sa tingin mo killjoy ang Panginoon. Amen po. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, bawal yung sex before marriage. Ito na. Sinabi na ni Lord yan. Yung isip natin, ano naman, nangangatwiran ka, di ba? Yan na po ang uso ngayon. O kita mo, may katwiran ka. Bakit po sa ibang bansa ganun? O kita mo, nangangatwiran ka na naman. Halimbawa, sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Forgive. Magpatawad ka. Katwiran mo, ako ang sinaktan akong inapi Tapos ako panlalapit para makipag-ayos, humingi ng tawad. Amen po. Halimbawa, sinabi ng Panginoon sa atin, ibalik mo yung tithes mo, 10% ng iyong income. Alam niyo, may mga ganito yan. May mga verses sa Bible, may mga utos ng Diyos sa Bible na hindi niya sinasabi yung paliwanag.
Katulad kay Abraham, iwanan mo yung iyong bayan, pumunta ka sa lugar na pagdadalang ko sa iyo. Walang address. Pero walang nakalagay sa Bible na si Abraham nagtanong sa Diyos. Lalong-lalo si Sarah. Si Sarah, sobra siyang submissive sa kanyang mister. Sabi ni Lord, alis daw tayo dito. Punta tayo doon sa lupang pagdadalang sa atin. Sabi ni Sarah, okay, let's go. May mga mga misis, lipat daw tayo doon sa ibang lugar. Sabi ni Lord, malapit ba yun sa mall? May signal ba doon? Abot ba doon ang delivery rider? Di ba? Oh. Meron ba doong SM? Meron ba doong Jollibee? Baka naman walang signal doon, walang SM doon. Baka na magiging buhay natin doon. Po, nandiyo po ba tayo? Nasusundan po ninyo ako? O sabi ng Panginoon, mayroong mga pagkakataon, walang paliwanag. Pero marami sa Bible, malinaw. Malinaw ang paliwanag. Tingnan natin yung Malakay chapter 3 verse 10. Malinaw to, malinaw. Okay, malinaw. Binyo nga po yung malinaw. Okay, malinaw to eh. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Sabi ng bring. Pag sinabing bring, hindi yan iyo. Yan ay para kay Lord yan. Amen po, malinaw yan. Says the Lord of hosts. Sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Sabi niya, pag dinala niyo yung tithes niyo sa storehouse, sa aking bahay-sambahan, upang may makain yung mga workers doon, pag ginawa niyo yan, ibubuhos ko. Bubuksan ko duro ang awan ng langit at ibubuhos ko sa inyo masagalang pagpapala na inihanda ko para sa inyo. Malinaw, tama? Pero bakit hindi natin sinusunod? Kita ninyo? Minsan, of course, yes. Mahirap sumunod sa mga utos ng Diyos na walang paliwanag. Kasi hindi naman tayo, wala namang ang Diyos utang sa atin na lahat ng iutos niya kailangan ng paliwanag. Ang kailangan natin doon, magtiwala sa Kanya. But merong mga utos sa Bible na napakalinaw, yung pag ginawa mo to, ito ang mangyayari sa iyo. Pero marami pa rin mga tao talaga ang hindi nila ginagawa. Amen po? Nasusundan niyo ako? Now, obedience unlocks the blessing of God, God's blessing in our life, yung pagsunod natin. God's promises is to reward if you will just follow His direction. Kaya titingnan natin how to faithfully obey. Parang naramdaman ko, parang humirap na yung mga kausap ko nung nabanggit yung tithes. Parang hirap na agad kausap. Ganyan din ako dati, katulad nyo. Hindi ko kayo kinukondem. Ganyan din ako dati. Pagka ako may pera, may bibilhin ako. Hindi muna, utang muna Lord ha. Next week na lang. Pagdating ng next week, di doble na yung utang ko sa Panginoon. Actually, hindi utang ang tawag doon. Ang tawag sa Bible doon, pagnanakaw. Sabi na, matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Yun ang ginamit doon eh. Kaya yun, hindi utang yun. Kaya may mga time, inuutang ko, Lord, ibabalik ko din next Sunday. Pagdating ng next Sunday, eto na, di doble na. Bigla nang nanghinayang na. Pwede po ba, Lord, utang muna next. Alam niyo, naranasan ko talaga, ang hirap sa pera. The more na i-hold back mo ang iyong tithes para sa Panginoon, lalo kang mahirapan sa pananalapi. Hindi ako makahulog kahit second hand na motorsiklo ng time na yon. Ang hirap. Pero nung sinabi ni Pastor Jesse, hindi yun about tithing, yung kanyang sinabi na yon. About commitment. Commitment sa church, commitment sa pag-attend. Ang sabi ni Pastor, tanggalan mo ng excuse ang sarili mo. Hindi tungkol sa tithes yun, pero in-apply ko yun. Ganun ba yun? Tanggalan ko ng, okay. Bago mo ibigay sa akin love gift ko, tanggal na yung tithes. At sa biyaya ni Lord, may malaking pagkakaiba. May mga utos ng Panginoon, malinaw na nakalatag. May mga utos ng Diyos na hindi malinaw, pero yun, kailangan mo ng faith. Pero pareho sila, kailangan natin ng pagsunod. Amen po? Because obedience unlock the keys of all the God's promises in your life, blessings sa ating buhay. Now, how to faithfully obey? Kapag nalaman mo ng utos ng Diyos, ito ang kailangan mong gawin upang ma-experience mo ang kanyang pagpapala. And number 1, obey God immediately. Okay. Agad-agad.
Sa salita ngayon, now na. Sabihin niyo nga po yun, now na. Now na. Bakit now na? Para maabot mo na yung blessing. Minsan tayo nagpapatagal sa buhay natin, tayo nagpapahirap. Don't delay. Huwag na tayo mag-intay. Minsan nililimot pa natin o gagawa pa tayo ng excuse sa buhay natin. Sa Psalms 119 verse 60, I made haste and did not delay, and do not delay. And did not delay to keep your commandments. Sabi po sa Tagalog, kaya ako'y nagdumali upang hindi mabalam sa hangad kong masunod ng bigay mong kautusan. Kung meron tayong panahon na tayo magmamadali sa buhay natin, tayo magmandali sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Amen po. Huwag na tayo salitang naik, magpatumpik-tumpik pa. Amen. The more na mas maaga tayong sumunod kay Lord, the more na ma-experience natin ang kanyang pagpapala. Obey God immediately whether you feel it like or not. Kahit feeling mo parang ayaw mong sundin mo na. Amen po. Whether you don't understand, kahit hindi mo siya naintindihan mo man siya o hindi, faith niya ang pinag-uusapan Tiwala, sino ba nag-utos? Si Lord na nag-utos. Yung utos niya, para si kabubuti ko yon. Kaya naunawaan ko at hindi, sumunod ka. Amen po. Katulad pag nauwi ako ng Palawan, sumasakay ako ng eroplano, hindi ko naman po naunawaan kung paano gumagana yung eroplano. Kayo po ba napunta kayo doon sa piloto, sasakay kayo ng eroplano? Captain, pwede bang ipaliwalag mo sa akin paano lumilipad tong eroplanong ito? Napunta ba kayo doon o basta na kayo sumasakay pag nakabayad na kayo ng ticket? At kayo ay sumasakay sa eroplano kahit na hindi mo pa naunawaan paano tumatakbo ang eroplano? Paano yung napakabigat na bakal na may kargang 200 katao ay kayang lumipad ng mataas? Hindi mo na inaalam yon. Amen po ba yon? Pero, sumasakay ka, nagtitiwala ka na madadala ka niya mula sa lugar na pinanggalingan mo patungo doon sa pupuntahan mo, mayroon kang tiwala sa kanya na hindi mo inuusisa. Amen po. Pag sumasakay ka ng barko, inuunawa mo ba kung paano yung napakabigat na bakal? Bakal na nga yun Pagkatapos, kakargahan pa yun ng mga pangarga, kakargahan ng bus, kakargahan ng truck, kakargahan ng bakal, kakargahan ng semento, kakargahan pa ng tao. Pero siya, lutang pa din. Bakal yun. Hindi natin inuusisa, pero tayo, tiwala tayo, sumasakay tayo sa mga sasakyan na yon patungo doon sa pupuntahan natin. Alam niyo po, ganun din sa Panginoon. Hindi mo kailangan unawain ng lahat para sumunod sa Diyos. Pag ginawa po natin yon, para kang langgam na maliit na utak ng langgam, na pilit mong isisiksik ang kalawakan ng dagat, yun ang karunungan ng Diyos, isasaksak mo sa iyong maliit na utak. Hindi natin kaya. Sabi doon sa Job, you hang the earth on nothing. Inihang mo ang mundo sa kawalan. Paano mo paliliwanag yon? Na ang mundong pagkalaki-laki, bilog na puno ng minerals, dagat, tao, puno, lahat ay nakalutang sa kawalan. Sige nga, ipaliwanag mo yon. Walang nakatukod sa ilalim. Pero kaya mong maniwala kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Na pag sinabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Maniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin yun. Kaya niyang ibitin ang mundo sa kawalan. Amen po. He hangs the earth on nothing. Grabe imagine, hindi pa nauso spaceship, hindi pa nausong telescope o anuman, wala pang science on time na yan. Pero bakit na yan binanggit siya kay Job? Hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa pinapanganak yung mahusay na scientist ng buong mundo. Nakasulat na yan sa Book of Job. Why? Revelation. Sabihin niyo nga po yun, revelation. Maraming revelation ng Panginoon sa Biblia na napakahalagang tuklasin natin. Amen po. Pero ang point ko lang talaga, tayo magtiwala at sumunod sa Panginoon. Na kahit na hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo feel, kahit hindi mo naunawaan, tayo sumunod. Alam niyo po ba na yung mga immature lang na mga tao ang bumabase sa kanilang pakiramdam? Feeling ko.
Feeling ko, iniwan ako ng Diyos. Feeling ko, hindi ako mahal ng Panginoon. Feeling ko, pinabayaan ako ng Diyos. Alam niyo yung sagot ko doon? Tama ka. Feeling mo lang yan. Kasi hindi yan totoo. Kasi ang promise ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. I am with you till the end of the age. Hindi kita iwan, ni pababayaan man. I will supply all your needs according to His riches and glory. For I have loved you with an everlasting love. Kaya ang ating feelings, hindi natin dapat laging pinamamayani sa ating mga puso. Ang kailangang mamayani sa atin, pananampalataya, faith. At yung faith na yon, nalulugod ang Diyos sa mga taong may tiwala at nananalig sa Kanya. At sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya tigilan na natin, mag-level up na tayo ng ating faith. Hindi na puro pakiramdam. Pag may problema, nawawala sa church. Feeling ko kasi galit ang Diyos sa akin. Pag nagkasala, nawawala sa church kasi feeling niya galit ang Diyos sa kanya. Ano ba ang kailangan patunay na kaya pang gawin ng Panginoon para patunayang mahal na mahal ka niya? Hindi ka pa nga ipinapanganak eh. Sino ba sa inyo pinanganak dito ng bago pa yung AD 001? Meron ba pinanganak ng ganon? Oh. Yung pagkapako ni Lord Jesus Christ, after 3 days, nabuhay siya maguli, pinanganak siya. Sino bang, meron ba ganon dito? Wala, di ba? Ano ang aking point? Ang aking point, hindi ka pa ipinapanganak, pinatunayan na ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. Hindi ka pa ipinapanganak para magkasala, dahil tayo ay pinanganak ng makasalanan, binayaran na ni Lord Jesus Christ ang kasalanan mo. Amen po? And then, pag nagkakamali ka, lumalayo ka sa church, nawawala ka sa care group, nawawala ka sa Panginoon. Because of guilt and condemnation. Because we don't trust His love for us. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya, napakahalaga, pag tayo ay binigyan ni Lord ng utos, obey God immediately. May mga tao po na pagka binigyan ng Panginoon ng utos, meron silang 3 ginagawa. Ang una, nagbibingi-bingihan. Parang yung mga anak natin, di ba? Pag nag-utos ka, oh, magwalis nga kayo dyan, meron kang 3 anak. Oh, iba doon, nagbibingi-bingihan yon. Pangalawa, katulad ng ginagawa ng iba sa inyo, nagtutulog-tulugan. Yan. Tulog-tulugan. Yung anak mo, mahusay sa gano'n, magtulog-tulugan. No? Natatandaan ko, pag nag-utos ang nanay ko, tulog kami. Ano yung pinakamahirap gisingin sa lahat? Yung gising. Tawag na, Sami! Sami! Hindi nakibuhay, pero gising yun. Kasi takot utusan eh. Ang pangatlo, iniisip natin, hindi para sa akin yung utos na yon. Para yon sa katabi ko. Sayang, wala dito si pare o si mare. Tama sa kanya yung sermon. Pag nandito ka ngayon, ibig sabihin yan, para sa iyo yun. Amen po. Bakit ko ito sineshare? Ayaw mo yun, nandito ka, mapalad ka kasi binigay nila yung susi. Paano kanya pagpapalain? Obedience lang. Oh. Pero kung isipin mo, sayang wala si Kumari, para sa kanya to eh. Di na mismo yung magandang mensahe ni Lord. Kaya mas maganda, pag pupunta tayo ng church, pag-pray kagad tayo, nasa bahay pa lang, Lord, prepare my heart to listen. Hindi ears, hindi tenga. Kasi pwedeng nadidinig mo siya, hindi mo siya inaako sa puso mo. Kaya prepare my heart. Kung yan ay rebuke, prepare my heart, Lord. Tanggapin mo yung rebuke. Makakalaya ka sa emotionalism. Makakalaya ka sa karakter. Mga negative emotion ng buhay natin. Kung yan naman ay blessing, receive it by faith. Kung yan naman ay utos, gawin kaagad natin. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Yun, nagbibingi-bingihan, nagtutulog-tulugan, tapos sasabihin, ibang kinakausap. Minsan, sasabihin, hindi ako tinutukoy ni Lord yan, kundi yung katabi ko. Minsan sasabihin, luma na yung Bible. Hindi na yan para sa panahon natin ngayon. Amen po. Meron po mga taong ganyan. Ang Biblia ay sinauna. Modern na tayo ngayon. Wala nang epekto yan sa buhay ng tao. Bibigyan ko kayo ng halimbawa.
kung ano yung epekto ng Bible sa buhay natin. Alam niyo po, ang araw, luman-luma na rin ang araw. Bago pa ipinanganak ang unang tao, nilikha ang unang tao, may araw na. Amen? Agree? Kahit luma ng araw, nararamdaman mo pa rin ang epekto niya sa katawan mo. Tama? Nainitan ka pa rin. Nangingitim ka pa din. Natutuyo pa rin ang bilad ng yung damit mo. Yung halaman, dahil sa araw, sumisibol pa din, namumunga. Amen po, may epekto pa rin siya. Ganun din ang salita ng Diyos. Kahit na sinasabi nilang niluma na, meron pa ding epekto sa buhay ng tao sapagkat binabago nito ang pagkatao ng isang tao. Kaya when we delay obedience, it means we're questioning God. Pag dinidelay natin, kino-question natin ang Panginoon. Talaga bang siya ikayos ni Lord ng buhay ko? Ang inutos niya para sa akin? Yes. Yes yun, yes. Kung meron mang sin na gustong ipaalis ang Diyos sa iyo o sa akin, para sa ikabubuti ko yun. Kung meron mang bisyo na gustong ipaalis ng Diyos sa iyo, sa ikabubuti mo yun. Alam nyo, nung isang beses kumakain kami kila Pastora Mami, nagkwento ko sa kanila. Sabi ko, alam nyo, ang tagal kong nadaya. Kasi mangingisda kami. Ang tagal kong nadaya ng kaisipan na kami ay napakahirap kasi ang ulam namin ay isda. Tapos yung kapitbahay namin, tosino, langgunisa, hotdog. Di ba, ganun tayo? Minsan, pag ang ulam may isda, awang-awa ka sa sarili mo, mahirap kami. Kasi ang ulam ng kapitbahay namin, hotdog, tosino, langgunisa. Ang tagal kong nadaya. Ang feeling ko, ako ang pinakamahirap sa buong mundo. Kasi hindi ng ulam namin. Ngayon ko na-realize, ulam pala ng pangmayaman yung isda. Kasi yung ulam na sinasabi ko sa yung isda noon na inuulam namin, na ako'y awang-awa sa sarili ko, lapu-lapu, samaral, danggit, talakitok, lobster, pitik. Imagine gano'n ka dinaya ng sanlibutan. Na akala mo cool ang ikaw ay nagsisinom, cool na ikaw ay nagsisigarilyo. Meron pang style, social style ng paghawak ng yosi. Cool. Dinadaya ka ng sanlibutan. Alam mo kung bakit? Ikapapahamak mo yon. Hindi ka tutulungan ng may-ari ng factory ng tobacco at ng alak pag nagkasakit ka sa baga at nawasak ang atay mo. Mabuti pa nga yung yung may mga karinderya. Pag nagtai ka sa kinain mo sa kanilang nilutong ulam, pwede kang pumunta doon, magreklamo ka, nagtai ako sa niluto mong ulam, binili ko sa iyo, pagamot mo ako. Makakapunta ka ba doon sa may-ari ng tobacco at saka ng alak na, pagamot mo ako. Dahil nasira ang atay ko dyan sa alak na binenta mo sa akin. Pagamot mo ako kasi nasira ang lungs ko dahil sa tabako na nilikha mo. No way. Anong point? Huwag ka magpadala sa deception. Si Lord, kaya siya merong pinagbabawal sa iyo. Sa ikabubuti mo yan. Alam mo bang ipon tayo ng ipon ng pera? Nagtatrabaho ka, nagsisiman ka, nag-a-abroad ka, nag-overtime ka. Di baling mahiwalay ka sa pamilya mo para makaipon ka ng pera. But yung lifestyle mo, patungo sa pagkaubos ng iyong iniipon? Masusundan niyo ako? Ipon ka ng ipon ng pera. Yung lifestyle mo naman, inom ka ng inom, sigarilyo ka ng sigarilyo. Saan patungo yun? Pag nagkasakit ka, 3 araw lang sa ospital ang anak ko, 60,000 ang binayaran namin. Kaya kung si Lord merong siyang tinatawagan ngayong araw na ito, at ginamit pa niya ay messenger, ibig sabihin nun, sa ikabubuti natin yun. Amen? Palakpakan natin si Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Obey God immediately. Sabi sa Bible, ang alak, basahin niyo Proverbs, hanapin yun, ang alak
ay nakakapagpababa ng dangal ng isang tao, kaya kaululan, yun ang matinding ginamit, kaya kaululan ang pagkalulong dito. Mga taong ginagalang, doktor, congressman, senador, respectable ang mga tao. Pero pag nalalasing, susuka sa harap mo, iihi sa harapan ng mga tao, iihi sa salawal niya. Eh di ba bumababa ang dangal mo pagka ganon? Pag babae, nagagalaw siya ng kahit sino, bumababa ang dangal. Ang alak ay nakakapagpababa ng dangal ng isang tao. Kaya sabi ng Bible, isang kahangalan ang magpakalulong dito. Killjoy ba ang Diyos? Ayaw kanyang painumin? Hindi. Mahal ka niya. Hindi niya gustong mapahama ka. Amen. Nandiyan po ba tayo? Pangalawa, delayed obedience is disobedience. Pangalawa, obey God completely. Not just instantly or immediately, but completely. Hindi yung mamimili tayo na susundin kay Lord. Susundin ko to, mag-aanggaan. Church, okay, church. Tithes, hindi. Church, okay, church. Mag-commit, worker, no. Nandiyan ba tayo? Church, yes, church. Pagpapatawad, teka muna. Hindi. Dito na lang ako sa church na lang. Church, okay. Attend ka ng care group o fellowship groups para mag-grow. Teka muna. Selective ang ating pagsunod. Katulad ng ginawa ni Saul. Sabi niya sa 1 Samuel chapter 15 verse 20 to 21, and Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. Pinagmalaki pa niya yun, Napiling niya, hindi niya alam ang ginawa niya sa mata ng Diyos. I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission of which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. Tuloy. But the people, humanap pa siya ng masisisi. Nangatwiran pa siya sa kanyang ginawang hindi tama. But the people took the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed. Binigyan niya ng katwiran to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. Gumawa na nga siya ng excuse. Binigyan niya ng katwiran yung kanyang ginawa. Ginamit pa niya ang Diyos na ito naman ay para kay Lord. Pastor, kaya naman ako tumataya sa loto para pag nag-tithes ako. Di ba, meron pang paggawa tayo ng building. Hindi mo na kailangan tumaya sa loto kasi ginagawa na yung building. Matatapos yan sa biyaya ng Panginoon. Pag ang Diyos na nagsabi, tiyak, mangyayari. Thank you, Lord. Si Saul ay sumunod, pero hindi completely. Nagtira siya. Kasi meron siyang preconceived mind. Meron siyang sariling diskarte. Meron siyang sariling pangangatwiran. Meron siyang sariling opinyon. Amen po. Kaya selective obedience actually is also disobedience. Now, why obey God completely? Bakit kailangan tayo sumunod sa Panginoon completely? Dalawa. God's standard of right and wrong never changes. Hindi nagbabago. Ang season nagbabago, ang uso nagbabago, pero ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. Yung mali, 6,000 years ago, 10,000 years ago, mali pa din yan. Ang tama at mali, depende sa lugar. Sa Japan, hindi pwede magpasok ka ng sapatos sa bahay nila. Kaya meron sila lagi mga tsinelas doon sa labas ng bahay. Sa US, pwede yon. Sa amin sa US, pwede yon. Pwede mong ipasok ang tsinelas. So, joke lang yun sa amin, di ako taga-US. Nadinig ko lang yun. You know, in our country, amen po, hindi yung kultura nagbabago, yung uso nagbabago, pero yung salita ng Diyos hindi nagbabago. Settled yun sa langit. Amen po, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya, but God's standard never changes. Kaya kung ano yung mali noon, mali pa rin ngayon yun. Ano yung tama na sa salita ng Panginoon, kahit nung pa niya sinabi yan, tama pa rin yan hanggang ngayon. Kasi yan ay hindi nagbabago. Amen po, nandiyan po ba tayo? Kaya, ang mali kay Lord noon, mali din talaga siya ngayon. Wala tayong ibang choice kundi sundin natin. At magtiwala tayo na
Meron siyang, kita niya kasi siya nakakaalam ng future Kaya meron siyang malinaw na perspective o pananaw sa ating buhay. Kaya ang ginagawa ng kaaway, ang tinatanggal niya sa atin talaga ay yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. Katulad ng ginawa niya doon sa unang tao. Binigyan ng Panginoon ng utos si Adan at si Eva. Huwag niyong kakainin ng buong kahoy sa halamanan ng Eden. Pag kinain niya, mamatay kayo. And then, ang una niyang trabaho, nagkaroon ng doubt. Nilagyan niya ng doubt ang tao sa salita ng Diyos. Sabi niya sa Genesis chapter 3, verse 1b to 4, totoo bang sinabi ng Diyos? Ayan. Yun ang kauna-unahang bibigay ng duda. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga ng halaman, huwag lamang ang bunga na ng puno sa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang ng punong yon, mamamatay kami. Tandaan niyo ang ginawa ng dyablo. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Kung meron kang iiwasan sa iyong buhay, yung ikaw makipagkwentuhan sa dyablo. Yung udyok ng dyablo sa isip mo. Para ma-detect mo kung dyablo ang nakikipag-usap sa iyo sa isip mo, unang-una, idadoubt ka niyan sa Word of God. Sigurado yon. Kaaway. Malinaw Totoo bang sinabi ng Diyos? Pagkatapos, ang sasabihin niyan, hindi kayo mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Hindi, gawin mo yan. Walang effect yan. Hindi ka mamamatay dyan. Laklak pa more. Hindi ka mamamatay dyan. Yung kapitbahay mo, 80 anyos na. Manginginom yan, di ba? Ba't buhay pa ngayon? Gawin mo yan. Wala naman nakakakita. Wala naman nakakakita sa'yo Tapos pag ginawa mo na, bigla kang papasukan ng dyablo ng guilt and condemnation. Kita mo, nagawa mo yan. Christian ka pa naman. Lagot ka. Pag nalaman ng ibang tao yan, sira ang buhay mo. Matapos kanyang ilublob sa kasalanan, na ibagsak niya sa sin, didikdikin ka naman niya sa guilt and condemnation para tuluyan ka nang lumayo sa Panginoon. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Huwag kang makikipag-usap. Huwag mong i-entertain yung doubt at saka yung sasabihin, wala mangyayari sa'yo. No. Sabi ng Galatians, sabi doon, do not be deceived. God is not mocked. Sabi doon, deceive. Huwag kang madadaya. God is not mocked. Whatever a man sows, that he will also reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo yon. Sa kabilang banda, pag ang itinanim mo ay pagsunod sa Panginoon, aanihin mo pagpapala ni Lord. Amen po? The same principle, hindi nagbabago. Kaya ang Diyos, siya ay concerned sa detalye ng buhay natin. Kaya specific, may mga specific ang Panginoon na binibigay na utos sa atin lahat. Kasi concern niya sa atin yun. Tingnan nyo sa Leviticus, sa Deuteronomy, chapter 23, verse 13. Huhukayin ninyo ang inyong dudumihan. Kung kayo ay eebak, sabi ng Diyos, huhukay kayo, pagkatapos, tatabunan nyo pagkatapos. Tingnan nyo, gano'n ka-specific ang Panginoon. Para manatiling malinis ang kapaligiran. Alam nyo kung bakit? Pag hindi natin ito sinunod, yung bacteria na tinatawag ay coliform. Alam nyo ba yung coliform na bacteria? Saan galing yon? Sa dumi ng tao. Tapos iniinom natin yon. Huhukay ka sasahod ka doon sa mga agos ng ilog. Doon ka iinom kasi ngayon lang naman nauso yung mga deep well at saka yung mga mineral water or purified water. Tapos kung ang tao ay dudumi ng dudumi kung saan-saan, pag umulan, ano nangyayari? Agos yung papunta doon sa ilog kasi papagbabayan Tapos doon ka sasalok ng tubig, iinumin mo siya. Cholera, tsaka yung mga kung ano-ano sakit. Kaya ang Diyos, masyado siyang madetalye sa ating mga tao kasi alam niya mas malawak ang pananaw ng Panginoon Kita niya yung dulo ng buhay natin Kita niya yung nangyayari sa loob ng katawan natin.
Hindi natin kita yon, pero alam ng Diyos yun ang nangyayari. Kaya meron siya pinagbabawal ng mga pagkain. Amen po. Tapos hindi natin sinusunod si Lord. Kain tayo ng kain ng bawal ng Diyos. Tapos pag nagkasakit tayo, Diyos ko, saan ako nagkulang? Nagkulang ka sa ewan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Nasusundan po ba ninyo ako? Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Sabi niya, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Kung magtiwala sa sarili mong pangangatwiran. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Huwag na tayo magtiwala sa ating sariling haka-haka. Amen po. Now, partial obedience is not only is obedience, but lack of trust. Pag pinipili mo lang susundin mo kay Lord, yun ay kawalan ng tiwala sa Panginoon. Kaya huwag tayo maging selective. Amen po? Meron akong istorya dito sa 2 Kings chapter 5, verse 1 to 14. Ito yung magandang halimbawa ng obedience completely. Sa Tagalog natin babasahin, chapter 5. Ito yung sinaman na meron siyang sakit na ketong. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinululugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh. Kaya lagi nagtatagumpay ang Syria, ngunit siya ay may ketong. Meron siyang skin disease. Siya ay si Naaman. Minsan, ang taga-Syria ay nakabihag na isang babaeng Israelita, ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Salamat na lang, doon napapunta sa bahay ng misis niya. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. So nung umuwi si Naaman, sabi niya, yung ating maid, merong good news. Pumunta ka daw doon sa propeta ng Diyos at ikaw ay gagaling. Sabi niya, nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan sa kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at padadalang kita ng sulat ng hari hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, daladala niya ang 30,000 putol na pilak. Ang dami. At 6,000 pirasong ginto. Wow. Ganon siya, kawiling na gagawin niya lahat para lamang siya gumaling. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, pagka meron kang ketong, hindi ka pwedeng lumapit sa pamilya mo. So siya, bilang mandirigma, leader siya ng hukbo, hindi niya magampanan yung kanyang tungkulin. Siya'y mahusay, siya'y matapang, but hindi siya makapag-function kasi meron siyang sakit. Kaya, nagdala siya ng 3,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ang nakalagay sa sulat, mahal na Haring Joram, may dala itong si Naaman na aking lingkod, ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Akala niya yung hari, yung magpapagaling. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigma kami. Bigla siyang ninervyos. Alam niya kasing wala siyang kakayahan eh. And then, nang mabalitaan ni Eliseo, yan yung propeta ng Diyos, si Eliseo. Ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin niyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel o lingkod ng Diyos sa Israel. Ipinasabi ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin ay si Eliseo, yung propeta ng Panginoon. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pinasabi nilang hindi lumabas yung propeta ng Diyos, pinasabi sa kanyang kasama, yung kanyang alalay. Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Alam yung ilog Jordan, yun ay marumi. Example natin yan ay parang ilog dyan sa balsahan. Ganon. And then, sinabi ng lingkod ng Diyos, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka doon ng 7 times.
para bumalik ang iyong ganda ng kutis para gumaling ka. Okay, tuloy natin. Nang marinig ito, ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman, padabog, na umalis. Sinabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo ng tuwid, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang kamay upang ako'y gumaling. Akala ko ba, paglabas niya, sasalubungin niya ako, ilaleyas niya lang akong ganon, istiki santo, gumaling ka na. Meron siyang ine-expect na pamamaraan, meron siyang sariling idea kung paano siya makakatanggap ng biyaya. Tayo po ganyan. May mga pagkakataon, meron tayong kani-kanyang idea paano tayo tatanggap sa Diyos. Amen po? Now, tuloy natin. Bakit doon pa ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang ilog dito sa Damasco, tulad ng Abana at Parfar? Ibig sabihin, magagandang ilog yon. Hindi ba't mas malinis yon kaysa alinmang tubig sa Israel? Bakit dito pa? Marumi ito, di lalo ko magkakasakit yan. Hindi ba doon sa malinis na ilog na lang? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. Tama naman yun, di ba? Tama? Oo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang katulong. Sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin niyo kahit mahirap? Pariyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa kayang pinaguhugas lang niya kayo para kayo luminis? Tuloy natin. Kaya, na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at tumublob ng 7 ulit tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng isang sanggol. Kung si Naaman kaya ay lumublob lamang ng 4 times, sa tingin mo, gagaling siya doon? Hindi. Kasi ang direksyon sa kanya ng propeta ng Diyos, 7 times. Paglublob niya ng 4 times, ketong pa din eh. Tama na nga. Nakakahiya na. Hindi po, 7. Lublob niya, 5. Meron pa din. Ayoko na. Pero nung sinabi niya, sumunod siya completely, 7 times, paglublob niya ng kanyang katawan sa ilog Jordan, na kahit marumi, pag-ahon niya, sabi sa Bible, na nauli ang kanyang balat na parang sanggol. Amen po. Kaya mga babae, kung gusto niyong kuminis, pinutol ko doon hindi ko inutos sa lumublob doon, hindi ako may sabi doon. Hindi ko ito nuloy, wala akong instruction. Ano ang point? Anong point natin? Obey God, not only immediately, but completely. Amen. Nandiyan po ba tayo? Kaya, marami na tayong narinig, natutunan sa mga series ng ating church, ng mga lesson. Ang tanong, anong gagawin mo sa mga nadidinig mo? Minsan nangangatwiran tayo, nadinig ko na yan. Marami na tayong nadinig. Yes, talaga, totoo naman. Kahit naman ako Marami na akong nadinig. Iba't ibang preacher, iba't ibang mga lingkod ng Panginoon. Pero ang tanong, anong ginagawa mo doon sa nadidinig mo na Word of God? Ipagpapaliban mo ba ang pagsunod? O gagawa ka na ng hakbang sa buhay upang sundin ang kalooban ng Diyos? Sabi po dito sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3, "Oh, the joy of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with the sinners." Mapala daw yung mga taong hindi nakikisalamuha sa gumagawa ng masama. Or join with the scoffers, but they delight. Nandun ang kanyang kagalakan. But they delight in doing everything the Lord wants. Yun ang kanyang hinahanap, yun ang kanyang gustong gawin, yun ang kanyang goal, yun ang kanyang ini-aim na masunod niya ang kalooban ng Panginoon. And then, sabi sa Bible, day and night, they think about His law. And then yung verse 3, ito yung promise, ito yung magiging bunga. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season, without fail. Lagi kang magiging mabunga, fruitful ang buhay mo. Their leaves never wither, and in all they do, they prosper.
Na ganun kahalaga na tayo ay maging obedient sa salita ng Panginoon. Amen po? Natandaan niyo itong aking ibibigay na huling salita. The only way to experience the power of the Word of God is to act on it. Wala nang iba. Kasi kahit naman pagkain masarap eh. Meron ditong masarap na pagkain. Masustansyang pagkain. Ikaw ay gutom na gutom. Ikaw ay payat na payat. Kahit nakalatag dyan ng pagkain na alam mong makakapagbibigay ng kalusugan sa'yo, hindi yan makaka-apekto sa'yo pag hindi mo siya kinain. Tama? Kahit napakaganda ng mga sermons, ng mga series, ng mga messages, promises of God, hindi mo ma-experience ang power nito kapag hindi mo to hinakbangan sa iyong buhay. Amen po. The only way to experience the promise of the Word of God is to act on it. Sabi ng isang leader namin sa couples, dito ako magtatapos. Sabi niya, sana dumating ang panahon na masabi natin, nagawa ko na yan. Hindi yung nadinig ko na yan. Mas malimit sa atin, nadinig ko na yan eh. Yan na namang sermon na, inulit na naman eh. Tanong, nagawa mo na ba? Amen po. Sana dumating ang panahon na hindi natin masasabing, nadinig ko na yan, kundi pinakamahalaga, masabi natin, nagawa ko na yung pinapautos sa akin ng Panginoon. Amen po? Tayo manalangin. Sa mga first time narito ngayon, mahal na mahal ka ni Lord. Actually, pinatunayan niya yan nung inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay tubusin, hanguin ka sa sumpa ng kasalanan. Lord Jesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo upang sa pagtanggap mo sa Kanya at panampalataya mo sa Kanya, matanggap mo ang kaligtasan. The only way to receive salvation is to believe in the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, and you will be saved. Kaya sundan mo ang panalangin ito, akuin mo ng buong puso, mahal na Diyos, papasalamat po ako sa iyo. Ako po ay mahal na mahal mo. Meron kang magandang plano sa akin. Hindi mo kalooban na ako'y mapahamak dahil sa aking kasalanan. Kaya nialay mong yung buhay para ako'y sagipin, ako'y tubusin, ako'y bayaran sa aking kasalanan. Lord Jesus, sa umaga pong ito, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay ko. Maraming salamat po sa pag-ibig mong walang kapantay at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Heavenly Father, maraming salamat po. Binigyan niyo kami ng halimbawa ng isang pagiging ama. Kayo po ay aming ama na nagbibigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak. Kayo po ang aming ama na may magandang plano para sa iyong mga anak. Nadalangin ko po ang mga katatayan na narito ngayon, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. Nang ibigay niya sa kanyang mga pamilya ay mga bagay na mabubuti. Mga bagay na magagandang plano para sa kanyang mga anak. Nadalain ko po na patuloy mo kami baguhin bilang tatay. Nawa makalaya kami sa kalupitan, sa mga masasakit na pananalita, sa katamaran, Panginoon, sa halip, Lord. Itaguyod namin ang aming mga pamilya na pinagkatiwala niyo po sa amin. Bigyan niyo po ng wisdom ang mga katatay na narito, Lord my God. And I pray, Father God, mag-birth po sa aming lahat ng mga tatay ang fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the fear of the Lord is to hate evil. And I pray, Father God, for your Holy Spirit, Lord, to continue to move in our hearts. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Atin pong tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Na may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen, amen. God bless you po sa inyo lahat.